Ang Gwanghwamun ay ang pangunahing gate sa timog na bahagi ng palasyo ng Gyeongbokgung. Ang orihinal na pangalan ay Nammun. Ngunit ang pangalan ay binago sa Gwanghwamun sa panahon ng paghahari ni Haring Sejong. Ito ay pinalitan ng pangalan na Gwanghwamun, ibig sabihin ay, nag-iilaw ang dakilang birtod ng hari, ang buong bansa. Nilikha noong 1395. Matatagpuan ang isang pares ng mga estatwa ng Haitay sa magkabilang panig ng dalawang palapag pavilion sa harap ng Gwanghwamun. Ngunit sila ay pansamantalang inilipat sa panahon ng gawaing pagpapanumbalik ng Gwanghwamun. May kabuuang 3 gate sa Gwanghwamun. Ang gitnang tarangkahan ay para sa hari, at ang natitirang mga tarangkahan sa kaliwat kanan ay para sa kanyang mga nasasakupan. Sa kisame ng Gwanghwamun, may mga painting ng Suzaku, isang dragon, at isang pagong. Noong 2010, natapos ang pagpapanumbalik at binuksan ito sa publiko sa araw ng pagpapalaya, ika-15 ng Agosto taong 2010. Nagsisimula na ang paghuhukay upang maibalik ang Wall Day sa 2021. Isang palasyo na itinayo noong sinaunang Joseon Dynasty at ginamit bilang pangunahing palasyo sa Sejongro, Jongno-gu, Seoul. Ito ay itinalaga bilang isang makasaysayang lugar noong 1963. Tinawag din itong Bokgwol dahil ito ay matatagpuan sa hilaga ng kabisera. Ito ay itinatag kasunod ng pagkakatatag ng Joseon Dinastiya at noong una ay ginamit bilang pangunahing palasyo. Gayunpaman, nasunog ito sa panahon ng pagsalakay ng mga Hapon sa Korea at nanatiling sira sa mahabang panahon. Ito ay muling itinayo noong panahon ng paghahari ni Haring Gojong sa huling dinastiyang Joseon at panandali ang ginamit bilang isang palasyo. Sa sandaling naging hari si Yi Songgay, nagpasya siya upang ilipat ang kabisera, at noong 1394, ang ikatlong taon ng kanyang paghahari, binuksan niya ang Sindo Palace Construction Dogam upang simulan ang konstruksyon ng palasyo, na natapos noong sumunod na taon. Sa oras na ito, ang laki ng palasyo ay hindi malaki, na may humigit kumulang 370 silid. Ang pangunahing bulwagan, Jeonjongjeon, ay may 5th silid. Sa itaas at ang mas mababang palapag ay mayroong Wallday, at mayroong 7 silid kabilang ang Henggang, Jeonjongmun, Chonrang, Gaknu, at Gangnyeongjeon, at Yeonsangjeon. Bilang karagdagan sa 3 silid para sa palasyo ng hari, 3 silid para kay Gyeongsongjeon, at 5 silid para kay Bopyeongcheong, araw-araw na opisina ng hari, sa itaas na silid. Isang sentral na tanggapan, at 3 opisina ng militar ang inihanda. Ang pangalan ng palasyo ay nagmula sa aklat ng Odes, Ju-a, lasing na at puno na ng kabutihan. Tutulungan kitang makamit ang malaking kapalaran sa loob ng 10,000 taon. Ang Ginoo, pinangalanan itong Gyeongbokgung Palace sa pamamagitan ng pagkuha ng 2 titik mula sa pangungusap.